Ang Sector S ay wala ng kontrol muli. Ang Sector S ay lubos na wala ng kontrol. Humihingi ng backup. Palabasin mo ako. Palabasin mo ako, gago. Lahat, matagal na tayong hindi nagkita. Nandito na ang malaking demonyo. Takbo! Takbo! Chairman Xiao, siya ang pinakamapanganib na tao sa Sector S. Dapat pumili ka ng iba. Siya na. Namatay ang nanay mo noong 3 taon ka pa lang. Ninakaw ng tito at tita mo ang kumpanya ng nanay mo at ipinadala ka sa juvie. Malinaw naman. Matutulungan kita. Mabawi ang kumpanya ng nanay mo. Medyo malaking hiling iyan. Mga kondisyon? Gusto kong maging anak ng aking anak. Para disiplinahin mo siya para sa akin. Para bumalik siya sa trabaho sa kumpanya. Kamara. Simple, deal. Ang trabahong ito, hindi ganoon kadali. Ang batang iyon ay hindi pa umuuwi sa loob ng 3 araw. Address. Misty Bar sa Jiangcheng. Master Xiao, matagal na, di ba? Ngayong gabi, lahat ng inumin at lahat. Ako na ang bahala. Mabuhay si Master Xiao. Tatay. Anong sinabi mo? Tatay, Ipakilala ko ang aking sarili. Ang pangalan ko ay Tian, ang iyong legal na anak na babae. nagbibiro ka ba? 46 taon na akong single. Saan ako hahanap ng anak na babae sa edad mo? Nakikiusap ako sa iyo. Sa susunod na subukan mong manloko, gumawa ka ng mas kapani-paniwalang dahilan. Okay? Inutusan ako ni Lolo na iuwi ka. Magtatrabaho ka sa kumpanya bukas. Hayaan ang numero 1 playboy ng Jiangcheng. Master Xiao, magtrabaho? Batang babae? Alam mo ba ang sinasabi mo? Ito ay mas hindi ka pani-paniwala kaysa sa pagsikat ng araw sa kanluran. 100 beses na mas katawa-tawa. Master Xiao, talaga bang magtatrabaho ka? Huwag pakinggan ang kalokohan ng maliit na baliw na ito. Tara, magpatuloy tayo. Ngayong gabi, hindi tayo uuwi hanggat hindi tayo lasing. Anong tinitingnan mo? Hindi pa nakakita ng lalaking nanliligaw sa babae? Matigas ang mga daliri, kawalan ng kumpiyansa, malikot ang mga mata, ang anggulo mo sa panliligaw ay kulang ng 15 degrees. Parang isang mamantika na 50 taong gulang na tiyuhin. Ikaw, maliit na brat, ano ba ang alam mo? Ang isang binatang tulad ko ay napaka-charismatic, kikibot ko lang ang daliri ko, at ang mga magagandang humahabol sa akin ay pipila hanggang France. Tama ba? Siyempre, Master Xiao, mahal kita ng sobra. Talaga, ate, may sasabihin ako sa iyo. Mahal. Isang unan na may burda, maganda sa paningin, pero walang silbi. Sayang ang oras ko. Hoy, huwag kang umalis. Anong sinabi mo sa kanya? Kung gusto mong malaman, umuwi ka kasama ko. Hoy, bitawan mo ako. Maliit na bagay. Ba't ang lakas mo? Kanina, ano nga ba ang sinabi mo sa kanya? Sinabi ko, wala kang kakayahan, kaya mo ako inampun. Buwisit. Ako? Walang kakayahan? Wala sa mundo na mas may kakayahan kaysa sa akin. Umuwi ka na. Mukhang sira ang gulong ng kotse ko. Bakit hindi ka lumabas at tingnan para sa akin? Maliit na tanga. Pag uwi mo, uminom ka ng gatas ng walnut na pampatalino para gumanda ang utak mo. Para sa akin, walang paraan na babalik ako. Bye-bye muna. Imposible ito. Kita mo? Hindi ito bumubukas ngayon.
Ang kotse ko ay pinakamataas na antas ng explosion-proof at bulletproof. Kahit 10 baka ay hindi ito mabubuksan. Kahit gaano ka kalakas, hindi mo ito mabubuksan. Imposible. Ang kotse ko ay blast-proof. Anong klaseng halimaw ka? Binuksan mo talaga. Anong klaseng mahika iyan? Okay lang. Sinasabi mo bang ayos lang ang milyon-milyong dolyar kong kotse? Dalawang pagpipilian. Muwi ka. Oh, Sige, uuwi na. Ito na ang ika-66. Sa pagkakataong ito, si Ji Xiao talagang nagdala ng bata para bantayan ang young master. Pusta ko, hindi siya tatagal ng 10 minuto bago siya umiyak at umalis. yung pagbabasa ng libro ay magagamit para sa pagpasok sa kumpanya bukas. Nagbabasa? Batang paslit. Sa tingin mo, ikaw na? Pakinggan mo ako. Huwag kang makialam. Magkano ba ang binabayad sa iyo ng tatay ko? Dadoblehin ko? Ngayon, bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo, okay? Magbasa. Tumanggi ka sa mabuti para uminom ng parusa, ha? Sige, mga guwardiya. Itapon itong batang paslit sa labas. Ngayon din. Bata, mas mabuti pang umalis ka ng kusa. Huwag mo kaming pahirapan. Kita mo ito? Sakit kapag tumama sa'yo. Umalis ka na, kundi gagamit kami ng dahas. Anong ginagawa mo? Munting halimaw? Ito ay panghihimasok. Ipapahuli kita sa inspektor. Ang adoption agreement ay pinirmahan ng tatay mo. Ngayon ako ang iyong legal na anak. Hindi ako pumirma. Hindi ko ito tinatanggap. Hindi ako magiging isang taong nagtatrabaho. Alisin mo siya dito ngayon. Ganon ba? Mangyaring pumasok sa trabaho, binata. Kayo, mga duwag na walang bayag. Panalo ka. Aalis na ako dito. Alisin mo siya sa akin. Kahit gaano siya katatag, bata pa rin siya, hindi ba? Gaano ba siya katapang? Eksakto? 2 munting daga ang nagpasindak sa kanya, kaya siya tumakas na umiiyak. Ito ba ang uri ng daga? Dahil gusto mo sila, ibibigay ko sila sa'yo. Dati akong nasa juvie. Nag-alaga rin ako ng mga alaga. Ibibigay ko sila sa iyo ngayon. Mga alaga? Anong uri ng mga alaga? Huwag mo akong takutin. Huwag kang matakot, mga alaga lang sila. Mga ahas, mga gagamba. Eto laruin mo. Hindi, ayaw ko. Buksan ang pinto. Palabasin mo ako. Tulong. Shh, huwag mong istorbohin ang mga kapitbahay. Binibini, pasensya na po. Simula ngayon, kahit saan ka tumuro, hindi kami lalaban. Kung sabihin mong habulin ang aso, hindi kami hahabol sa manok. Ako, Kami ay nasakop mo na. si Xiao Muye ba ang nag-utos sa inyo? Alam ko na siya. Ngayon, kunin ninyo lahat ng mga laruan ng inyong amo mula sa kwarto, ilabas ninyo at palitan ng mga libro. Ah, mababaliw ang batang amo. Binibini, ito. Ang batang amo, siya. Oo, binibini. Aalisin na namin. Gagawin namin. Anong ginagawa mo? Tigil! Mga magnanakaw, mga thug at pasista. Bitawan ang Unit 01 ko. Mga waifu ko yan. Huwag hawakan ang saber figure ko. Yang bote ng 1982 Lafite ay limitadong edisyon. Bitawan mo sila. Buhay ko yan. Pinapatay mo ako. Patay! Tapusin mo basahin ngayong gabi at pumasok sa trabaho bukas ng umaga. Magbasa? Panaginip ka. Kahit mamatay ako, Xiao Muye, tumalon mula rito.
tumanggi pa rin akong magbasa kahit isang salita. Ang buhok mo nakakasira ng imahe ng kumpanya. Anong alam mo? Ito ay tinatawag na sining. Inabot ni Tony ang stylist 8 oras. Pinaghalong postmodern deconstruction at baroque romantic flair. Isang gawa ng pagmamahal. Ang hawakan ito ay kalapastanganan. Parang pagputol ng damo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa putulin. Pwedeng mabali ang ulo, pwedeng dumanak ang dugo, pero ang hairstyle ko dapat manatili. Prinsipyo to. Ikaw na bata, takot? Sinusubukan mo akong guluhin. Sino ang boss? Huwag kang lalapit! Hoy! Pakawalan mo ako! Huwag putulin! Ang buhok ng Panginoon, bawat milimetro, ay maingat na dinisenyo ng British Royal Hairstylist. Ang mga hibla na ito sa harap ay lalo nang mahalaga. Sila ang aking buhay. Buhay ha, hayaan mo akong putulin para sa'yo. Buhok? Wala na lahat ang buhok ko. At ito, masama ito para sa imahe ng kumpanya. Ipapaahit ko na para sa'yo. Hoy, huwag! Huwag gumalaw. Akala mo ba balat ng baboy ako? Peke lang yan. Dinikit ko. Dinikit? Patunayan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Naaalis ito. Natatakot ako sa sakit, kaya hindi ko ginawa. Duwag ka, ang tamad naman. 3 pangunahing patakaran. Una, tuwing umaga ng ikawalo, pumunta sa Shaw Corporation at mag-ulat para sa trabaho. Pangalawa, sa oras ng trabaho, huwag gumawa ng kahit anong makakasira sa imahe ng kumpanya. Pangatlo, umuwi ng tama sa oras pagkatapos ng trabaho araw-araw, walang paglabas para maglibang. Sumasang-ayon ka ba? Oh, sumasang-ayon ako. Magaling, matulog ka na. Hindi. Trabaho? Parang libing pa nga. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Tiyak na mahimbing na tulog ang batang iyon. Oras na para tumakas. Multo. Multo. Anong ginagawa mo dito? Sinusubukan mo ba akong takutin hanggang mamatay? Ano ang gagawin mo? Wala. Nagising ako sa paglalakad habang tulog. Siya, sinusubukan mo akong lampasan, ha? Tingnan natin kung sino ang mas makakatagal. Ako ang buhay ng party. Nakatayo ka sa pintuan buong gabi? Hindi ka ba natulog? Natulog ako. Natulog ako na nakabukas ang mga mata. Mas ligtas na matulog ng nakatayo at nakabukas ang mga mata. Natutunan ko yan sa juvie. Pumunta ka ba sa juvie o kampo ng pagsasanay ng mga espesyal na puwersa? Ano ito? Hindi ko kakainin yan. Eh ano ang gusto mong kainin? Gusto ko ng dumpling. At dapat gawin gamit ang organic na harina mula sa Alps. Kakayahang minasa ng kamay. Bagong lock na may pasteurized na itlog mula sa Hokkaido. May dagdag na chives mula sa Yunnan. At karne ng Iberian black pork rib para gawing esmeralda na palaman. Anong ibig sabihin niya? Palaman lang na chives at itlog. Talaga? Gusto ko talaga. Kung hindi ko makakain yan, wala akong lakas. Kung kakainin mo ito, magtatrabaho ka? Oo, pagkakain ko nito, pupunta na ako sa opisina. Sige, teka. Miss, ayos ka lang? Tatawag ako ng doktor. Hindi na. Miss, may masamang nangyari. Tumakas ang binatang amo. Pakisamantala mo ako. Gusto mong manakit. Sa wakas, naalis ko na yan maliit na demonyo. Mga pare, malaya na ako. Walang hanggan. Master Xiao, yang gupit mo, bagong uso ba yan? Sining ba yan? Buhok? Ito ang style ng post-war ruins. May problema ka? Para makaiwas sa trabaho, bawat hibla ng buhok ko ay matigas na nakatayo nagre-record ng aking kapanapanabik, matapang at mapanlikhang pagtakas. Ito ay isang badge ng karangalan. Tama? Oo.
Narinig ko ang tatay mo inayos ka sa isang babae na sobrang matapang. Kaya ka pa niyang paamuin? Paamuin? Kalokohan. Walang makakapaamo sa akin. Ang pinakamalaking playboy sa Jiangcheng, Xiao Muye. Siya ay napasakop na sa akin. Umiyak siya at nagmakaawa. Daddy, Paki, huwag mo akong palayasin. Hindi na kita papupuntahin sa trabaho. Ahem. Master Xiao, may abo ka sa ulo. Bilisan mo. Alugin mo. Ito ay alabok ng karangalan. Hoy, hindi nyo pa nakikita. Yung maliit na babaeng yun nasa bahay gumagawa ng dumplings para sa akin. At saka daddy, subukan mo ang dumplings ko. Napakasunurin niya ngayon. Nag-back-to-back hug kami. Bakit ka biglang kumanta? Tama. Yung maliit na babae noong humihingi siya ng tawad, nag-alok din siyang gupitin ang buhok ko bilang kapalit. Pero talagang tumanggi akong hayaan siya hawakan kahit isang buhok sa ulo ko. Ang cool ng buhok ko! Sa likod mo! Master Xiao, tumingin ka sa likod mo. Likod? Sa likod ko, 2 salita. Walang katalo. Uy, Pumasok ka sa trabaho at umuwi. hindi ito bahay. Teritoryo ko ito. Hindi kita takot. Bukod dyan, tatay mo ako. Dapat daddy, ang tawag mo sa akin kapag nagkita tayo. Kailan naging anak ang nag-uutos sa tatay? Uy, Huwag kang magalit, pamangkin. Uminom ka ng gatas at magpahinga. Ikaw ang nagaya sa tatay ko? Ay, misunderstanding. Malaking misunderstanding. Matapat akong mamamayan. Walang kasalanan. Iniisip ko lang kung paano mabalik si Mr. Xiao sa tamang landas at magtrabaho. Isang matandang lalaki na hindi nagtatrabaho. Hindi katanggap-tanggap. Talagang hindi katanggap-tanggap. Mr. Xiao, pumasok ka na sa trabaho, pakiusap. Ayaw naming mabugbog. hindi. Gusto kong maglaro ng pool. Gusto mong makipaglaro sa akin? Pool. Kung manalo ka, aalis ako. At hindi na kita aabalahin muli. Kung manalo ako, babalik ka sa trabaho. At gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko simula ngayon. Sang-ayon o hindi? Sang-ayon? Bakit hindi? Hindi lang iyon. Ang matatalo ay magbabayad. At tatahol na parang aso sa paligid ng mesa. At hindi mo na ako uutusan muli. Sige. Mahal ngayon, umaasa ako sa iyo muli. Para durugin sila. Ang tanging isa sa Jiangcheng tako na gawa sa 1000 taong gintongnan mo. Alam mo ang antas ng tao at tako na iisa? Ngayon. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang kaya ko. Holy crap. Mr. Xiao, yan ba ang Dragon King na sumasakay sa alon? Sabi nila, ang dulo ay gawa sa 1000 taong misteryosong bakal na hinukay mula sa ilalim ng yelo ng Antarctica, pinakintab mula sa isang meteorite. Ang mga bola na tinatamaan nito may epektong pagbagal ng yelo astig plus. Huwag sabihing nang aapi ako ng bata. Ikaw muna ang mag-break. Hindi na kailangan ikaw na. Siya. Ipapakita ko sa iyo. Ang galing ng prinsipe ngampul ng Jiangcheng. Galing ng shot, Mr. Xiao. Astig. Ano sa tingin mo? Ituloy mo lang. Sira na tayo. Ang cue ball ay talagang walang direktang linya sa anumang object ball. Ito ay dead ball. Paano mo ito lalaruin? Aksidente. Puro aksidente. Pero ang shot na ito ay hindi masolusyonan. Kung susundin natin ang patakaran, kailangan mong bigyan ako ng free ball. Kung aamin ka, ibibilang ko itong kalahating talo. Hindi na kailangan. Holy crap! Kahit na gumagana, ang kabaong ni Newton ay lumipad na. Ang galing. Talagang ang galing. Kung kaya kong gumawa ng shot na ganyan, ipagmamalaki ko ito habang buhay. Hihingi ako sa amo ng video ng pagbabantay. Panoorin natin frame by frame. Koinsidensya. Dapat coincidence lang ito. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi ka pwedeng magkaroon ng ganyang swerte. Sus! Nilinis niya ang mesa gamit ang rolling pin. Sige, umuwi na tayo. Hindi iyon counted. Yung jump shot na ginawa mo kanina ay swerte rin. Hindi ka kumbinsido? Hindi. Gawin natin ulit. Ngayon, ikaw ang mag-break. Sige, ako na ang mag-break. Diyos ko, nananaginip ba ako? Rolling pin, inikot ang mesa sa isang turn. Ito ay sobrang hindi patas. Ano ang punto ng paglalaban?
Gumagamit siya ng rolling pin at gumagawa ng shots na parang nuclear bomb. Ang aking pagmamalaki sa aking kakayahan sa pool, parang larong pambata kumpara sa kanya. Hey, ang cue ball ay pumasok sa butas. Foul! Nag-foul ka! Talo ka sa round na ito. Panalo ka! Ayon sa usapan, aalis ako at hindi na kita aabalahin muli. Ha! Yan ang makukuha mo sa paglaban sa akin. Xiao Muye. Tatay, anong ginagawa mo dito? Uy, nanalo ako sa larong ito. Pumasok ang puting bola. Nag-foul siya. Ayon sa kasunduan, kailangan niyang mawala. Talagang hindi ako pupunta sa klase na iyan. Kahit pa dumating ang hari ng langit, hindi ito gagana. Natalo ka. Ang taya ay taya. Uy, kung matalo ka, kailangan mong kumahol parang aso. Tama na. Nanalo ka ng hindi patas. Pero, hindi mo siya napabalik sa trabaho. Ang gawaing ito mo, sip-sip din. Pumasok. Ito ang mga tao mo mula sa juvie. Dalhin mo siya. Uy, matanda. Talagang ibabalik mo siya? Kung hindi ka pupunta sa trabaho, saka siya babalik sa juvie. Malas niya. Basta, itong trabaho, hindi na ako babalik. Nagtataka ako, itong maliit na bata, kung kaya niyang mabuhay doon, malamig at mamasa-masa sa loob, kumakain ng bulok na pagkain araw-araw, at kinakagat ng daga ang kanyang mga kuko sa paa, bubuliyingin at sasaktan siya. Anong sinabi mo? Nakakahiya. Napakabata pa. Babalik. Sino ang nakakaalam kung ilang araw siya tatagal? Narinig ko, noong nakaraang linggo, naglabas sila ng isang manggugulo. Wala ni isang bahagi ng balat na mabuti ang natira. Mas ligtas ang matulog ng nakatayo at nakadilat ang mata. Natutunan ko yan sa juvie. Miss, okay ka lang? Tawagin ko ang doktor. Hindi na kailangan. Tigil! Pakawalan mo siya! Anong ginagawa mo dito? Ako. Sino ka? Huwag mong gambling ng aming trabaho. Sige, pupunta ako sa trabaho. Hindi mo siya pwedeng dalhin. Baliw. Dalhin mo siya ngayon. Uy. Punyeta, kunin siya. Aray, huwag mong paluin ang mukha ko. Sino ka ba talaga? Ako ang tatay niya. Tatay, Tiyan, takbo! Takbo ng mabilis! Takbo! Huwag mo akong alalahanin! tama na. Alam niyong dalawa kung ano ang mabuti para sa inyo. Ngayon, ako ay hindi bababa sa antas mo. Napakagaling. Talagang napakagaling. Anak ko, ang pagliligtas ng ama sa kanyang anak na babae ay labis na ikinatutuwa ng iyong ama. Ano ang sinabi mo? Pareho kayong gumaling. Magaling. Babayaran ko kayo para sa inyong serbisyo doble. Serbisyo ni Chairman Xiao. Pag-arte? Bayad? Kayo lahat kayo ay sangkot dito. Nanloloko sa akin? Ito ay pandaraya. Ito ay pananakit. Dagdag pa ang paghihirap sa damdamin. Isasakdal ko kayo. Kung gayon, bakit ka pumunta para iligtas ako kanina? Isa akong mabuting Samaritano. Bukod dito, isang bata na inaapi ng dalawang matatanda, kahit sino ay makikialam, alam mo iyon. Tama? Tama ba ako? Lumuhod ka. Ano ang ginagawa mo? Iniligtas kita, at ngayon, ako ang sasaktan? Luluhod ka ba o hindi? Sige, luluhod na. Huwag mo akong saktan. Masakit ba? Ang sakit? Sige, tumigil ka na sa pagpapanggap. Tandaan mong pumunta sa opisina ng tama sa oras bukas, okay? Ikaw mismo pumayag dito. Alam mo? Sige, matanda, may kaya ka. Panalo ka. Pupunta ako. Okay? Anong tingin mo? Itong battle robe ko, tiyak na gagawing ang buong Xiao Group sumikat ng maliwanag. Parang isang malaking kumikislap na bumbilya. Alam mo ba ang fashion? Ito ay sining. Suot ito parang kahit ang toro ng Wall Street ay aalis sa daan para sa akin. Ang Nasdaq Index ay kailangang sumayaw sa aking ritmo. Kung isuot mo yan sa opisina, papasayawin kita sa ritmo ng aking stick. Ito ay tinatawag na personalidad. Ito ay saloobin. Kahit pupunta ako sa opisina, kailangan kong panatilihin ang aking estilo.
Palitan mo yan ngayon na, agad-agad. Sa totoo lang, hindi naman importante ang estilo. Xiaolan, Xiaoting, kunin nyo yung suit na pinakamukha akong mabuting tao, ilabas nyo. Dali! Dali! Uy, hindi ba ito ang aking laging abala? Mahirap hanapin pinsan. Anong nagdala sa'yo rito ngayon? Anong hangin ang nagdala sa'yo? Ang bida ng nightlife sa Jiangcheng, sa aming kumpanya, sa munting lugar na ito. Sino siya? Siya ang aking nakakainis na pinsan, Xiao Mingxuan. Simula bata pa kami, laging may sama ng loob sa akin. Huwag mo siyang pansinin. So siya yung batang babae na inampon ng tiyuhin mo para sa'yo, yung maliit na babae, ha? Sige, wala akong dinalang regalo ngayon. Eto, kunin mo itong candy. Maglaro ka sa ibang lugar. Sasampalin kita, maglaro ka sa ibang lugar. Huwag mo kaming gambalain sa trabaho. Ikaw, munting pilyo, Hoy! Tara! Huwag pansinin ang asong tumatahol. sino ang tinatawag mong aso? Kung sino ang tumatahol, aso yon. Ang mabubuting aso ay hindi humaharang. Umalis ka ngayon din. Ako, ang binata, ay nagmamadali. Kailangan kong pumasok sa trabaho. Ikaw, magtatrabaho? Lahat naniniwala na ang numero 1 playboy ng Jiangcheng ay magtatrabaho. O ako si Qin Shihuang. Ikaw? Paano mo nagawang kausapin ang iyong nakatatandang kapatid ng ganyan? Ha? Tito! Muye. Bumalik ka. Tito, ako ay labis na nasisiyahan. Mga kabataan, ay naglaro ng sapat. Mabuti nang tumahimik. Hayaan mo akong dalhin ka upang makita ang iyong opisina. Si. Bilang panganay na anak ng pamilya Xiao na bumabalik, ang panimulang posisyon ay dapat, kahit isang pangkalahatang tagapamahala. Tama? Kailangan ang pribadong opisina. Sa pinakamababa, dapat may kasama itong 800 metro kuwadrado ng panoramic na bintana mula sahig hanggang kisame. Kailangan ng golf pudding green. Tungkol sa mga katulong, hindi bababa sa 10 para magsimula. Ay, narito na tayo. Buksan mo ang pinto. Si. Muye, binata, kailangan mo pa ng mas maraming ehersisyo. Tingnan mo ang sarili mo. Nasa bar ka araw-araw at ngayon hindi ka man lang makabukas ng pinto? Paano naging posible iyon? Umalis ka! Itong munting babae ay medyo malakas. Ito ang desk ko. Kumpanya ito, walang extra na desk. Tsaka, kailangan mo pa ng experience. Magsimula ka bilang isang assistant. Tay, bumalik si Xiao Muye. Paano natin mamanahin ang kumpanya ngayon? Relax lang. Ako, hahayaan ko siyang maging assistant ng ilang araw. At ikaw, patuloy mo siyang targetin. Hindi niya kaya, babalik siya sa pagiging spoiled na binata. Ang kumpanya magiging atin balang araw. Assistant? Uy! Ako ang prinsipe! Itong tambakan! Paano ito makakapantay ng aking marangal na katayuan? Kulang ka sa kasanayan ngayon, kaya dapat kang magsimula bilang assistant. Pero itong spot, Itong spot ay sa aming kumpanya prime location. Tingnan mo, maganda ang view, malayo sa politika sa opisina. Ang mahalaga, itong spot ay high-risk area para sa pagre-resign. Ito rin ay isang pagsubok para sa iyo, Muye. Mag-resign? High-risk area? Bagay? Ito ay bagay. bagay. Hindi bagay. Hindi talaga bagay. Saka palitan mo ang seat niya. Sa isang kumpanya, may mga patakaran. Tsaka kakasimula pa lang ni Muye, hindi siya pwedeng bigyan ng special treatment, di ba? Saka ilabas mo yung cabinet. Itong cabinet ay napakabigat. Kailangan ng 4 o 5 tao para buhatin. Pahirap. Hindi na kailangan, uy! Saan ko dapat itapon? Labas. Sundan mo ko. Ito pala ang trabaho. Ang dali lang. Assistant Xiao, ang mga file na ito sa mesa, gumawa ng 10 kopya para sa pulong ngayong hapon. Kaya mo ba? Wala akong hindi kaya.
Buwisit! Buhok ko! Itong printer sira na matagal na. Nag-jam at nag-spray ng tinta. Hindi ba sinabi sa'yo nang nagpadala sa'yo? Ang kapal naman ng mukha nilang magsabotahe sa atin. Sige, Wow! Ang galing mo, girl! Mula sa opisina hanggang sa printer. Mukhang talagang ayaw nilang magtrabaho ako. Anong pagkakataon? Ayaw ko ring pumasok sa trabaho. Sinta, bakit hindi ka sumama sa akin at gastusin ang kayamanan ng pamilya? Ang ari-arian ni Lolo ay hindi natin kayang gastusin sa loob ng 300 taon. anong sinabi mo? Sabi ko, mahilig akong pumasok sa trabaho. Mahilig akong pumasok sa trabaho. Hey, Xiao Muye. Sinabi ko sa iyo na ipaalam ang pulong ng 3 p.m. Bakit walang tao sa conference room? sabi ko 4:00 ng hapon ang pulong. Sinabi mong, okay. Tangat at amo. Ang ibig kong sabihin ay alas 3. At saka, bakit ang file na sinabi kong burahin mo, talagang binura mo? Baliw ka ba? Buwisit. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Ikaw, ang utak mo ay hindi pa ganap na nabuo. At ang serebelo mo ay kulang sa pag-unlad. Manahimik ka. Ang ganitong maliit na bagay hindi mo magawa ng maayos. Wala kang silbi. Ang buhok ko. Kung mangahas kang mga PK show mo muli, sa susunod, hindi lang buhok mo ang mawawala. Kayo dalawa, maghintay lang kayo. Mahal, bakit mo ako tinutulungan ng sobra? Wala yan. Hindi mo naman talaga gusto mong maging tatay mo ako, di ba? Ibig kong sabihin, hindi naman ito imposible. Dahil sa kung gaano mo pinrotektahan ang tatay mo ngayon, mabait akong pumayag ng labag sa kalooban. Ano sa tingin mo? Parang regalo mula sa langit, di ba? Ang ganitong pagkakataon ay hindi nakukuha ng lahat. Ang ganitong pagkakataon, ikaw ay maaaring itago para sa sarili mo. Ano ang pinagsasabi mo? Isang tatay na katulad ko, may panlasa at karisma, ay ang pinapangarap ng maraming tao. Kung sakaling maapi ka, banggitin mo lang ang pangalan ko. Alis na ako. Hindi pa ako tapos. Uubusin ko ang allowance mo. Paano kung palitan mo ang apelyido mo ng Xiao? Ang aking magiging mabuting anak na babae, hintayin mo ako. Hindi ka ba maaaring magpakita ng kaunting pasensya para sa iyong gwapo, kaakit-akit, at handang mabait na tanggapin ka, tatay? Magkaroon ng kaunting pasensya? Sa wakas, tapos na ang trabaho. Hanggat si Muye ay maaaring maging ang pangkalahatang tagapamahala sa kumpanya. Ibibigay ko ang kumpanya ng nanay mo sa iyo. Sige. Kaya, iyon ang dahilan kung bakit mo ako pinanatili. Nasa droga ka ba? Bakit bigla kang nagtatrabaho ng sobra? Ingat sa bibig mo. Ang iyong lingkod ay may matataas na mithiin. Kapag seryoso ako, natatakot pa ako sa sarili ko. Kapag nagtatrabaho ako, halimaw ako. Kaya ikaw ay susunugin ang keyboard at lalaktawan ng trabaho. Bakit mo iniisip na mababa ang tingin mo sa akin? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang aking mithiin ay maabot ang tuktok ng pyramid ng kumpanya, maging CEO na hinahangaan ng lahat. Ikaw, managinip ka pa. Kahit gumawa ka ng mga PPT at sunugin ang bawat CPU sa kumpanya, hindi mo man lang mahahawakan ang hawakan ng pinto ng CEO. Bakit mo ako iniinsulto? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, may plano na ako para makuha ang isang proyekto ng kumpanya. Halika. Ginoong Lin, mapanatag kayo. Ang proyektong ito ay nasa kamay ni Ming Xuan. Iyan ba ang batang babae na inampon ni Muya? Narinig ko si Muya ay talagang nagtatrabaho ng seryoso ngayon. Dalhin mo ako upang makita. Hindi pwede. Ang tatay ko ay nasa susunod na kwarto, sabay-sabay na nakikipaglaban sa 5. Ang keyboard niya ay malapit ng sumiklab. Walang dapat sumira sa kanyang pentakill. Ginoong Xiao, isang masipag na tao. Paano siya nagpalaki ng isang walang kwenta? Ngayon, tuturuan ko siya ng leksyon para kay Ginoong Xiao. Ang muye na iyan, siya ay talagang masyadong walang muwang. Tara, tingnan natin. Nakuha kita, ikaw munting pilyo. Maliit na demonyo. Mga kamay mo.
Bakit ang gaspang ng mga ito? Hayaan mong alagaan kita ngayong gabi. Maliit na demonyo. Bakit may balbas ka? Naiintindihan ko na. Ito ay masyadong mabangis. Makulit pilyo. Walang utang na loob na anak. Anong ginagawa mo? Tatay. Oo, pinapunta kami ni Little CEO Xiao. Aalis na kami ngayon. Vice Presidente Xiao. Si Young Master Xiao ay maaaring isang lalaking polyhero. Ngunit kumpara sa iyo at sa iyong ama ng mga kilos, ito ay talagang wala kong ihahambing sa inyong dalawa. Ito ay aksidente. Maling akala. Kung gayon, sa palagay ko ang proyektong ito ay hindi na kailangang ibigay kay Xiao Mingshen. Lin, Director Lin? Tatay. Baba. Ang maganda ay hindi nakuha ang iyong pag-ibig. Ngunit marami siyang nakuha mula sa iyong tatay. Kayo dalawa kayo ang nasa likod nito. Xiao Muye. At ikaw na munting peste. Papatayin kita. Bobo! Tio, ipagpalagay ko, ayaw mong ang kay Xiao Mingshuan na pag-aakit sa sarili niyang ama ay maging alam ng lahat sa kumpanya. Muje. Tio, bibigyan kita ng Rolls Royce at ituring na nalutas ang bagay na ito. Sige? Hindi! Kung gayon. Ang club na Heaven on Earth na Platinum na taunang pass. Bastos. Siyang pribadong villa. Paano iyon? Ang lugar na iyon, ito ay napakatago. Maganda para sa iyong mga party. Napakababaw. Kung gayon, ano ang gusto mo? Isang playboy na ayaw maging CEO ay hindi magandang playboy. Gusto ko, ang proyekto ng kumpanya. Sa tingin mo ba ang proyekto ay madaling hawakan? Isang walang kwenta na marunong lang kumain, uminom, at magsaya. Dahil gusto mong patunayan ang sarili mo, susuportahan ka ng tito mo sa proyektong ito. Ang East City Comprehensive Development Project ay sayo na. Magandang proyekto iyan. Sige. Kung gagalingan ko ang proyekto, gusto kong maging punong tagapamahala ng kumpanya. Sige, pero kung hindi mo ito magawa, kailangan mo na lang umuwi. Deal. Ipapakita ko sa inyong lahat kung ano ang tunay na business prodigy. Tara na, tiyan. Tay, binigay mo ba talaga sa kanya ang proyekto? Hindi mo ba siya binibigyan ng pagkakataon na bumangon? Ang proyektong iyan ay isang malaking gulo. Kay Xiao Muye, walang kwentang playboy na iyan. Ano pa bang magagawa niya? Pero ang batang babae na si Tian, hindi siya basta-basta. Ikaw, suriin mo ang background niya. Bakit ang daming problema ng proyektong ito? Malinaw na inaabangan lang ako. Bakit ka nag-start magtrabaho sa proyekto ng kumpanya? May balak ka bang lokohin ulit? Yan ang tingin mo sa akin, hindi ba pwedeng magbago na ako? Ang alibughang anak na bumalik ay mas mahalaga pa sa ginto. Hindi mo ba naiintindihan? Bata, ang talino mo, ang maliit na proyektong tulad nito ay madali lang sa'yo, di ba? Hindi ako marunong magbasa. Sige, kung ayaw mo akong tulungan, edi wag. Hindi ka marunong bumasa? Ang talino mo naman. Paano mong hindi alam kung paano bumasa? Hindi nila yun itinuro sa kulungan ng mga kabataan. Hindi kita matutulungan. Ayos lang. Para sa akin, ang ganitong maliit na proyekto ay napakadali. Huwag kang mag-alala. Gusto mo bang matutong magsulat? Pwede kitang turuan. Talaga? Oo naman. Halika rito. Ito ang pangalan mo. Tian. Tian. Ito ang unang pagkakataon na naisulat ko ang sarili kong pangalan. Kung gayon, pumunta ka roon at magsanay sa pagsulat. Ang tatay mo ay magsisimula ng malaking proyekto. Hoy, Manong Zhang. Tio Zhang. Ako ito, Xiao Ye. Mayroon akong proyekto sa silangang bahagi ng lungsod. Hoy, Binibining Shu!
Kapag natutulog ka, mukha ka talagang bata. Tapos na. Medyo magaspang pa, pero sapat na para bigyan ng mga matatandang fox na iyon ng laban. Tara na, sa kumpanya. Ipagbigay alam sa kanila na ginising nila ang isang natutulog. Lobo ng Wall Street. Akala ko hindi mo matatapos ang proyekto at mag-impake ka na para umuwi. Hintayin mo lang ang anak mo. Napahangain sila. Anong nangyayari? May virus. Ganun. Wala bang virus? Hindi man lang ginawa ng panganay na anak yon. Kung hindi mo kaya ang init, huwag mong tanggapin ang trabaho. Hindi lugar ang kumpanya para sa iyong mga laro. Huwag mag-panic, bigyan mo ako ng 10 minuto. May backup ako sa bahay, kukunin ko. I-delay mo sila. C. Ang oras ng board ay napakahalaga. Kung hindi mo kaya, huwag kang magpanggap. Kahit dalhin mo. Ikaw na ignorante na playboy. Anong magandang plano ang maisip mo? Bakit nagmamadali? Sinabi ko, ang anak kong babae sa loob ng 10 minuto ay magdadala ng USB drive. Ang aking plano ay sulit na hintayin ng 10 minuto. Umalis ka. Sa totoo lang, lagi kitang hinahangaan. Tumutulong ka kay Xiao Muye, ano ang maibibigay niya sa iyo? Lumayas ka. Basta hindi mo ibibigay ang USB drive kay Xiao Muye, pagkatapos ng pulong, ito equity transfer agreement. Ay, magiging iyo. Baliw ka. Kumpanya ito ng nanay mo. Ang alok na ito, ano sa tingin mo? Sige, tanggap ko. 10 minuto na ang lumipas. Nasaan ang proposal mo? Mukhang si Xiao Xiao na walang silbi niloko na naman tayo. Ano ang pagmamadali? Ang bilis ay nagdudulot ng pagkakamali. Paano kung may traffic? Lampas na sa 10 minuto. Wala na tayong oras para maglaro-laro sa'yo. Tama. Xiao Xiao, ikaw ay talagang mahirap pagkatiwalaan. Isang playboy ay playboy. Uy, hindi mababago ng leopardo ang kanyang batik. Ang dating gawi ay mahirap alisin, putik na hindi madidikit sa pader. Sa tingin ko, dapat ibigay na lang natin ang proyekto sa may kakayahan. Huwag mong hadlangan ang malaking plano ng kumpanya. Ano ang alam mo? Kapag dinala ng babae ang USB drive, personal kong papawiin ang mga ngiti sa inyong mga mukha. Kailan ba talaga ang proposal ni Xiao Xiao ay magiging handa? Kami, walang oras na sayangin. Nagawa ko na ito. Ano ang silbi? Nasaan ang file? Wala kahit anong bakas. Kahit ang presentasyon ng proposal ay puno ng butas. Ginagawa mong biro ang trabaho. Sino ba talaga ang magtitiwala sa'yo? Sa proyekto? Puro kalokohan. Sayang ng oras. Tara na. Oy, maghintay pa ng kaunti. Ang maliit ay hindi pa dumarating. Malit. Xiao Muye. Huwag maghintay. Anong ibig mong sabihin? Kanina lang, nakasalubong ko si Tian sa labas. Nasaan siya? Siya umalis. Anong ginawa mo sa kanya? Xiao Muye, ilang taon ka na? Yung batang babae na yon ay nakipaglaro sa'yo sa larong ama-anak sa loob ng ilang araw at naniwala ka naman talaga. Hindi ba normal na gusto niyang umalis? Ayaw lang niyang manatili dito at mapahiya sa piling mo. Hindi siya pwedeng mawala. Ano bang ginawa mo sa kanya? Simple lang. Binigyan ko lang siya ng kasunduan sa paglipat galing sa kumpanya ng nanay niya. Ano? Haha, pagdating sa kita, isang batang babae na katulad niya. Paano siya makakaya isuko ang kumpanya ng nanay niya para sa isang babaero na katulad mo? Talaga akong hindi kasing halaga ng kumpanya ng nanay niya.
Kung hindi matatapos ang proyekto, mag-impake at lumayas. Kalimutan mo na. Sa simula, ang proyektong ito ay para sa kanya. Wala akong pakialam sa basurang trabahong ito. Isang aksaya na mula pagkabata ay nagdulot ng gulo sa pamilya Xiao. Muye. Dahil hindi mo matatapos ang proyektong ito, hinihiling ko sa iyo na umalis sa kumpanya ayon sa kasunduan. Ang sayang ng oras. Alis na ako. Kunin mo ang USB drive mo. Niloloko mo ba ako, tatay? Hindi ba sinabi mong hindi siya darating? Bakit nagmamadali? Ano kung nandito siya? Gusto kong makita kung anong magandang plano ang maisip niya. Bata, ba't ka bumalik? Buong gabi kong ginawa ang proposal na, yan at ngayon susuko ka na lang? Bobo ka ba? Limang minuto. Bigyan mo ako ng 5 minuto lang. Kung hindi mapabilib kayo lahat ng plano ko. Ako, si Xiao Muye. Aalis na ako sa Xiao Group. Mula ngayon, hindi na ako tatapak sa Xiao Group. Tian, ang kumpanya ng nanay mo ayaw mo na? Kaya ko itong makuha kahit wala ka. Ang pangunahing issue ng proyekto sa East City ay ang mga inaasahan ng mga residente sa proyekto ay masyadong mataas. Para sa mga karapatan sa ari-arian, nakahanap na ako ng paraan. Iyan ang plano ko. Plano ah? Napakahusay. Talagang napakahusay. Ginoong Xiao, ibang tao ka na ngayon. Ang proposal na ito, sa lalim, lawak, at inobasyon, ay lampas sa aming inaasahan. Kahanga-hanga talaga ang bagong henerasyon. Ang paraan sa paglutas ng issue sa property rights ay perpektong textbook. Vice Presidente Xiao, tila ang pamilya Xiao, ay may karapat-dapat na kahalili. Sa pagkakataong ito, si Master Muya ay tunay na nagbigay sa ating lahat ng malaking sorpresa. Ang report na ito ay pag-aaralan naming mabuti at aayusin upang maisulong sa lalong madaling panahon. Tatay, paano nangyari? Aba, si Muye ay talagang malaki ang pagunlad. Dahil wala namang problema ang proposal ko. Bilang pangkalahatang tagapamahala, Mula ngayon, gawin mo lang ang iyong makakaya. kung nahuli ka ng 1 segundo, tatay mo talaga ay pinalabas na. Magaling. Siyempre, ano ba? Tatay ako niyan. Akala ko hindi ka darating. Bakit hindi ako darating? Alam ko tinutulungan mo ako palagi dahil gusto mong mabawi ang kumpanya ng nanay mo. Pero si Xiao Hongshan ay ibinigay na sa iyo ang kumpanya. Kaya bakit ka pa dumating? Ikaw ang tatay ko, nagtitiwala ako sa'yo. Bata, ang galing mo sa pagkakataong ito. Tatay, tingnan mo kung gaano ako kagaling. Hindi ko lang pinansin dati. Sa kaunting pagsisikap, ang ganitong maliit na proyekto ay madali lang hoy. Ako na ngayon, ang punong tagapamahala ng samahan. Mukhang hindi kita maaaring purihin. Nagiging mayabang ka na. Napatunayan mo na ang iyong sarili. Kaya unti-unti kong ipapasa ang pangunahing negosyo ng grupo sa iyo. Tatay, hindi pwede. Kakapahinga ko lang. Ipapasa. Ako? Aray. Sumasang-ayon ka ba? Sumasang-ayon ako. Tatay, ang lakas mo naman. Nababali na ang buto ko. Xiao Muye ikaw na munting pilyo. Nakuha mo ang nararapat sa iyo. Totoo, lagi may magpapaalala sa iyo. Sige, bumalik ka at maghanda. Babalik na ako sa palasyo. Tian, ang paglilipat ng equity ng kumpanya ng iyong ina, isang huling proseso na lang ang natitira. Ibibigay na sa iyo sa lalong madaling panahon. Sige. Buisit. Nakakainis talaga. Hindi ba nila sinabi na ang batang iyon ay wala na? Bakit siya bumalik ulit? Tumahimik ka. Ano bang punto ng pagtatalo? Sa pagkakataong ito, naging pabaya tayo. Hindi ko inakala na si Xiao Hongyuan ay talagang magbibigay ng kapangyarihan sa taong ito. Itay. Kung sakaling siya talaga ang pumalit, ang pangunahing proyekto ng kumpanya, ano na ang mangyayari sa kinabukasan ng kumpanya? At ang posisyon natin? Nakakita ako ng 2 kriminal mula sa S District ng Myanmar. 2 kriminal.
si Xiao Muye at ang batang babae na iyon. Binatang Xiao, mukhang maganda ang iyong buhay kamakailan. Oy, anong gang ka? Gusto mo akong hold upin? Dapat magtanong ka sa paligid kung sino ako. Ang titulo ng top playboy ng Jiangcheng ay hindi lang basta-basta. Kung alam mo kung ano ang mabuti, umalis ka na. Huwag mo akong malate para sa anak ko. Tigilan mo na ang kalokohan. May nagbayad sa amin para patayin ka at ang batang babae na iyan. Kakalabas lang namin sa S-District. Akala namin mag-warm up muna sa inyong dalawa. Kayo lang dalawa? Lahat kayo bugbog ang itsura? Sino ang gusto mong takutin? Hinahanap mo yan. Ito na. Seryoso ka? Tian, tulong! Sinusubukan niya akong patayin. Tian, sila yan! Ang tatalaga nila, itong dalawang malalaking lalaki. Kaya mo ba sila? Kung hindi, mag-strategic retreat tayo. Sino ka? Ang malaking demonyo. Ang demonyo ng S-District, Tian. Nako, siya nga. Anong ginagawa niya dito? Hindi mo sinabi na anak mo siya? Hindi ka naman nagtanong. Baldy, Scarface, paano kayo nakalabas? Tian, misunderstanding lang yan. Malaking misunderstanding. Hindi ko alam na nasa ilalim siya ng proteksyon mo. Oo. Dadaan lang talaga kami. Aalis na kami agad. Ngayon na. Maawa kayo sa amin. Pakawalan nyo na lang kami na parang utot. Ang babae ko nasa S-District. Anong klaseng level ba siya? Sino ang nagpadala sa inyo? Sabi ko, si Xiao Hongshan. Pinalaya niya kami sa kulungan at binigyan kami ng maraming pera. Pinapante niya kami para patayin kayo ni Young Master Xiao. Pinatumba sila ng isang pitik. Sinta, ang lakas ng daliri mo parang hydraulic press. Dalhin niyo na sila. Oo. Ang batang si Xiao Muye. Siguradong patay na siya ngayon. Ang tapang mong lumaban sa akin. 3 beses dapat mamatay. Hahaha. Order ng San Lame na ihatid ng nasa oras. Tito, talaga kang mabuti kong tito. Para sa maliit na yaman ng pamilya, kahit ang sarili mong pamangkin, sasaktan mo siya. Hindi. Muye, ikaw. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi na kailangan magpaliwanag. Mga bantay. Ipasok ang mga inspektor, mga hired na assassin, nakikipagsabwatan sa mga kriminal, matibay na ebidensya. Anong ginagawa mo? Hoy! Tian, utang namin ito sa iyo. Nalutas na ang problema. Oras na para bawiin ang kumpanya ng nanay ko. Mahal? Pagkatapos mong mabawi ang kumpanya, ano ang plano mong gawin? Gantihang... Oy, hindi ba ito si Tian? Pinalabas ka ba ng juvie ngayon? Mahal. Sa isang bastos na bata, ano ang pag-uusapan? Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng ate mo. Ang ginawa niya ay sirain ang pangalan ng pamilya So. Alisin mo siya rito ngayon. Nadudumihan niya ang ating alfombra. Ikaw ano? Ganyan mo ako tratuhin nun. Kaya mo siyang saktan pero ako hindi? Ano ba talaga ang gusto mo? Mabawi ang lahat ng sa akin. Managinip ka na lang. Sa atin ang kumpanya, hindi namin ito ibibigay sa iyo. Wala kang kahit isang bahagi sa kumpanya. Ang kumpanyang ito ay walang kinalaman sa iyo. Sino ang nagsabing wala ako? Imposible iyon. Peke, dapat peke yan. Paano nakuha ni Presidente Xiao ang So Corporation? At ibibigay yun sa'yo? Ang kapal ng mukha mong pekay ng dokumento. Alam mo ba kung sino ang pamilya Xiao? Pagpepeke ng dokumento, tatawag ako ng pulis. Buksan mo ang mata mong parang aso at tingnan mong maigi.
Ang aking mga dokumento ay legal at ayon sa batas. May bisa ito sa batas. Totoo talaga sila. Hindi ito maaari. Ano kung totoo? Bata ka pa. Hindi mo mamamana ang kumpanya. Bilang iyong legal na tagapangalaga, amin ng pamamahalaan ng kumpanya para sa iyo. Hanggang sa maging legal age ka. Hindi. Baka hindi ka pa umabot sa pagtanda. Hindi kayo ang aking tagapangalaga, may tatay ako. Tatay. Huwag mong sabihin, pumunta ka sa tabing daan, at pumili ng kahit sinong pulubing mabaho para maging tatay mo. Hindi pulubi ang tatay ko. Ang tatay ko ay si Xiao Muye. Haha. Nalito ba ang utak mo sa kulungan? O may pumalo ba sa utak mo? Ha? O nag-iilusyon ka ba dahil sa gutom? Xiao Muya. Siya ang pinakamalaking tao sa Jiangcheng. Sino ka ba sa tingin mo? Kakalabas mo lang sa kulungan, at naglakas loob ka pang isali si Ginoong Xiao dito. Inaangkin mo pa na si Ginoong Xiao ang tatay mo. Wala na ang nanay mo, kaya wala kang mudo. At araw-araw kang nagsasabi ng kalokohan. Sino ka ba sa tingin mo? Paano mo nagawang pag-usapan ng nanay ko? Ang hampas na ito ay para sa malamig at walang utang na loob ninyong puso. Walang utang na loob. Ang bangkay ng nanay ko ay halos hindi pa lumalamig at hindi kayo makapaghintay na kunin ang kompaniyang itinayo niya gamit ang kanyang buong buhay. Ang hampas na ito ay para sa inyong kalupitan at kasamaan, sa pang-aabuso at pambubugbog ninyo sa akin at sa pagpapakulong ninyo sa akin mula noong bata ako. Mas mabuti pang patayin ninyo ako. Kung hindi, sasabihin ko kay Ginoong Xiao na nagpapanggap kang anak niya at ipapatay ka niya. Sa tingin ko, narinig ko. May tumatawag sa pangalan ng binatang amo. Ginoong Xiao. Ano ang ginagawa mo rito? May sinungaling dito. Inaangkin niya na anak mo siya. Tatay, Nako, aking munting, prinsesa. Tinawag mo na sa wakas akong tatay. Paano naging posible? Ginoong Xiao, kayo, paano mo? Ito. Mahal, binuli ka ba nila? Ayos lang, gaganti si tatay para sa'yo. Ginoong Xiao, hindi namin alam na si Tian Tian ay talagang anak mo. Bulag kami. Masama ang sinabi namin. Karapat dapat sa amin yun. Bulag kami na parang paniki. Tian. Pakiusap, kausapin mo si Ginoong Xiao para sa amin. Patawarin mo kami, pakiusap, huwag mong ibaba ang sarili mo sa amin. Walang hiya ka. Ipinaglakas loob mong hilingin sa anak ko na mamagitan para sa'yo? Ginoong Xiao. Hindi kayo karapat-dapat na tawagin siyang Ginoong Xiao. Mga hayop kayo. Inihagis ninyo siya sa juvenile detention. Alam ba ninyo, isang bata sa impyernong iyon, kung paano siya nakaligtas? Ginoong Xiao. Kami, alam naming mali kami. Pakiusap para sa pagiging kamag-anak ni Tian Tian. Nagaangkin pa kayo ng pagkakamag-anak? Si Tian Tian ay anak ko. Anong kinalaman ninyo dyan kapag ipinadala ninyo sila sa Duchayuan? Iwan ninyo silang buhay. Oh, Sinta, umuwi ka kasama ni tatay para sa hapunan. Ngayon ay binawi mo na ang kumpanya ng iyong ina. Ang batang iyon na si Muye sa wakas ay bumalik na sa tamang landas. Ang gawain na una mong ipinangako sa akin, higit pa sa natapos mo. sinabi ko sa iyo na simple lang. Ang kasunduan sa pag-aampon na iyon, maaari mong wakasan kahit kailan. Sige. Ikaw at ako. Wala na siya. Wala na talaga. Ikaw na walang utang na loob. Ginamit mo lang ako at tumakas. Hindi man lang nagpaalam. At ako'y ginagampanan kitang sariling anak. Bata, hindi ka umalis. Bakit ka umiiyak? Hindi ako umiiyak, okay? Ang dami lang alikabok sa kwartong ito. Hindi ka ba pumirma sa termination agreement? Kunin ang kumpanya ng nanay mo.
Lumipad ng malayo at mabuhay ng walang alalahanin? Ito ba ang ibig mong sabihin? Narito lang. Hindi ako tumitingin. Tiyak na ito ang termination consent form ng adoption. Hindi ako pipirma. Hindi ako pipirma. Kahit anong mangyari. Huwag mo na isipin. Ako palagi ang legal mong ama. At magiging ganun pa rin. God? Bakit hindi mo tingnan kung ano yon? Ito ay kumpanya ng nanay mo. Pinamahalaan ko ito. Ikaw na muna ang bahala para sa akin. Isoli mo kapag adult na ako. Mahal. Alam ko na mahal mo pa rin ang tatay mo, di ba? Like, huwag kang mag-alala. Gagamitin ni tatay ang aking nakakabiglang at nakakaganyak na talento sa negosyo. Para umunlad ang kumpanyang ito, gawin itong numero 1 sa Jiangcheng, hindi sa buong bansa. Numero 1 sa mundo. Ang galing! Tatay, kung hindi mo kaya, babaliin ko ang mga binti mo. Haha, sige. Baliin mo ang mga binti ko.